Kaya huwag na huwag kang mawawala ng pag-asa, kahit pa sinasabi ng mundo na sumuko ka na. Buong tapang na nanindigan si Daniel, kahit pa ang lahat ay yumuko. Heto kung paano ginawang milagro ng pananampalataya ang apoy. Noong unang panahon, sa makapangyarihang siyudad ng Babylonia, isang batang lalaki na nagngangalang Daniel ang lumakad kasama ang kanyang mga kaibigan, sina Shadrach, Meshach, at Abednego. Ang kanilang mundo ay puno ng kaguluhan at mga Diyos-Diyosan, at ngunit ang pananampalataya ni Daniel ay hindi natinag. Isang araw, isang makapangyarihang hari, si Nebuchadnezzar, ang nag-utos na sambahin ng lahat ang isang gintong estatwa. Sinumang tumanggi ay itatapon sa naglalagablab na apoy. Ngunit nanindigan si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Ang Diyos namin ay totoo, hindi kami yuyuko, deklara nila. Nagngit-ngit sa galit ang hari, umalingaw-ngaw ang apoy. Sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinapon sa naglalagablab na apoy. Ngunit pagkatapos, isang milagro. Hindi lang sila nakaligtas, kundi isang ikaapat na figura ang lumitaw kasama nila sa apoy. Nanginginig si Haring Nebuchadnezzar, napakakapangyarihan ng kanilang Diyos. Palayain sila. Namangha ang mga tao habang lumalabas ang mga kaibigan ni Daniel na hindi man lang nasunog ng apoy. Ang kwento ni Daniel ay nagpapaalala sa atin, kayang gawing milagro ng pananampalataya ang ating pinakamadilim na sandali. Kapag dumating ang mga pagsubok, maninindigan ka ba ng matatag? Tandaan, sa bawat apoy nariyan ang Diyos na gagabay sa iyo. Kaya huwag na huwag kang mawawala ng pag-asa, kahit pa sinasabi ng mundo na sumuko ka na. Buong tapang na nanindigan si Daniel, kahit pa ang lahat ay yumuko. Heto kung paano ginawang milagro ng pananampalataya ang apoy. Noong unang panahon, sa makapangyarihang siyudad ng Babylonia, isang batang lalaki na nagngangalang Daniel ang lumakad kasama ang kanyang mga kaibigan, sina Shadrach, Meshach, at Abednego. Ang kanilang mundo ay puno ng kaguluhan at mga Diyos-Diyosan, at ngunit ang pananampalataya ni Daniel ay hindi natinag. Isang araw, isang makapangyarihang hari, si Nebuchadnezzar, ang nag-utos na sambahin ng lahat ang isang gintong estatwa. Sinumang tumanggi ay itatapon sa naglalagablab na apoy. Ngunit nanindigan si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Ang Diyos namin ay totoo, hindi kami yuyuko, deklara nila. Nagngit-ngit sa galit ang hari, umalingaw-ngaw ang apoy. Sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinapon sa naglalagablab na apoy. Ngunit pagkatapos, isang milagro. Hindi lang sila nakaligtas, kundi isang ikaapat na figura ang lumitaw kasama nila sa apoy. Nanginginig si Haring Nebuchadnezzar, napakakapangyarihan ng kanilang Diyos. Palayain sila. Namangha ang mga tao habang lumalabas ang mga kaibigan ni Daniel na hindi man lang nasunog ng apoy.